iniipit nila yung ating mga kakampi doon. Sila Bato, sila Go, at yung mga kaso na isasampa. Pero tandaan natin, yung pagboto ng pag-convict ay absolute 2/3. So ibig sabihin, kahit mag-absent o nakakulong pa man din, nakakulong yung mga members niyan, o nasa Hague yung mga members niyan, o nasa bundok yung mga members niyan, or absent sila, kailangan mo ng 16 na boto para ma-convict sa impeachment si VP Sara Duterte. So kahit absent sila, kung di nila kayang kunin yung 16, panalo tayo dyan. Lahat ng mga side issues ngayon, although mabibigat rin naman sila, ang main issue natin ngayon na may implication talaga sa karapatan ng mga bawat Pilipino ay una sa lahat yung pagnanakaw ng kabantaban ng pera ng taong bayan. At pangalawa ay yung pag-violate ng ating democratic process, yung pagpigil nila ng pagtakbo ni VP Sara Duterte bilang presidente sa 2028. Yun yung main issues. So, basta ma-address lang natin yung malawakang pagnanakaw sa ating gobyerno at mapayagan natin tumakbo si VP Sara sa 2028, solve na tayo. Attorney, speaking of impeachment at itong mga kaso laban po sa mga senador, kinakasuhan po sila, sa tingin po ay magiging hindi po matitibag ang bagong majority po ngayon dyan sa Senado, sa pangunguna nga ni Senator Alan Peter Cayetano at ng ilan pa. Kasi ngayon, bukod kay Senador Bato de la Rosa, kay Senator Bongo na may mga usap-usapan nga, yung nabanggit natin kanina, meron ding ibang senador na may mga kinakaharap na kaso tulad ni Senator Jinggoy Estrada, itong si Senator Chis Escudero, ito pang si Senator Joe Villanueva, at meron pang yung dalawang bilyar na senador. Ano ho sa tingin nyo ang possible na mangyayari? Magiging solid pa rin ba yung boto ng majority or magiging mas marami po o magkakaroon po ng maraming boto sa conviction or acquittal dito sa impeachment case ni VP Sara Duterte? Solid pa rin yan. Ang ganda ng majority. Yun nga ang maganda sa ating democratic country ngayon eh. At sa ating freedom of speech. Tignan ninyo, ang daming bumaliktad na senator at pumahanig sila sa taong bayan. Imagine nyo na lang kung tumahimik tayo at patuloy tayong pinersecute at yung narrative na lang nila ang gumana sa public media. So ibig sabihin, hindi natin makukumbinsi yung mga senador na pumanig sa tama. Hindi nila maririnig yung totoong boses ng taong bayan. Itong mga senador na ito, may obligasyon sa publiko ito, may obligasyon sa taong bayan dahil Republican government tayo, sila ang representative ng public. Kaya kung ano ang boses ng public, yung dapat ang sundin nila. Kaya buti na lang, nag-ingay tayo, lumaban tayo, narinig nila ang boses ng publiko at yun yung in-espouse nila. Kaya sila na yung majority na ngayon at kampi natin sila ngayon sa majority. For as long as para di tayo nag-iingay, para di tayong lumalaban, para di natin ina-articulate ng maayos na tayo ay nasa panig ng tama, sila ay papanig sa atin, ang majority, dahil ang taong bayan ay parating nasa tama. Ngayon, iniipit nila yung ating mga kakampi doon. Sila Bato, sila Go, at yung mga kaso na isasampa. Pero tandaan natin, yung pagboto ng pag-convict ay absolute 2/3. So ibig sabihin, kahit mag-absent o nakakulong pa man din, nakakulong yung mga members niyan, o nasa Hague yung mga members niyan, o nasa bundok yung mga members niyan, or absent sila, kailangan mo ng 16 na boto para ma-convict sa impeachment si VP Sara Duterte. So kahit absent sila, kung di nila kayang kunin yung 16, panalo tayo dyan. Tsaka ang boring-boring na yan pagdating sa impeachment trial kasi yun nga ang mali nila eh. Kung titingnan natin, parang blessing in disguise na nagkaroon sila ng mini trial doon sa Commission on Justice kasi wala nang bago na susunod. Kung baga, naluto na eh. Hindi mo na pwedeng ipainit pa ulit dyan sa Senate kasi natikman na namin yan eh. Wala pang bago. Nagawa nyo na yung mini trial doon sa Committee on Justice, humusga na ang taong bayan. Sinabi na namin na hindi naman sapat yan para mapanagot si VP Sara Duterte at matanggal siya or mapigilan siyang tumakbo bilang presidente ng Pilipinas sa 2028. Huwag niyo nang ulitin. Hindi na kami matutuwa dyan pagdating sa impeachment trial at hindi rin matutuwa ang mga senador dyan. For as long as ang boses ng taong bayan ay parang kay VP Sara Duterte pa rin, nagtitiwala ako na magiging solid yung majority na para sa kanya din. Opo, pero patuloy po yung umuugong na possible na magkakaroon ng panibagong kudita naman po sa Senado. Attorney, mayroon ngang mga pahayag ang ilang senador mula sa bagong majority ngayon na sila po'y tinatakot nga at may mga incentive package daw
di umanong ibibigay kung babaliktad o kakalas po sa bagong majority ngayon. Sa tingin po ninyo, pag nagkaroon po ng bagong majority, ubaga matutuloy itong panibago na namang umuugong na kudeta dyan sa Senado, mapapalitan si Senate President Alan Peter Cayetano, ay talagang matutuloy na yung conviction o itong pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte. Doon na patungo, Attorney. Yun nga ang sinasabi ko parati sa ating mga taong bayan. Taong bayan, kapag hindi na gumagana ang mga basic institusyon ng ating gobyerno, ibig sabihin ng ating legislature, lahat na sila ay corrupt at nababayaran. At binaviolate na nila ang ating foundational principle na tinatawag na democracy, ang ating karapatan na piliin ang susunod na mamumuno sa atin sa 2028. Gumagana pa rin ba ang ating konstitusyon? Gumagana pa rin ba ang ating gobyerno? At kung sagot niyo ay hindi na gumagana ito, ano ang solusyon? Yun! Hindi pwede na manaig ang kasamaan sa ating gobyerno. Hindi pwede na hindi masunod ang boses ng taong bayan dahil sa bandang huli, ang ating gobyerno, ang nagbibigay ng power sa ating gobyerno ay ang taong bayan at ang publiko. At kapag ang kanilang gusto ay hindi nasunod, at ang nasunod ay ang sariling interes lamang ng mga nakaupo sa Senate, at inuna nila ang kanilang bulsa, at inuna nila ang kanilang sariling kalayaan o sariling pang-interes o nagpatakot sila, ay wala silang karapatan na umupo doon. As a matter of fact, ang gobyerno na ito ay wala ng legitimacy. At baka magkaroon na tayo ng the appropriate solution. Opo, opo. Attorney, bukod po dyan ay itinuring ding persons of interest itong si Senate President Alan Peter Cayetano at maging si Senator Robin Padilla at ilan pa. Kaugnay nga doon sa pag-aaresto, ang pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Ano hong ibig sabihin nito para sa kaalaman ng ating mga kababayan? May pananagutan na ho ba sa ating batas ang mga nabanggit? Wala naman. Kapag person of interest, parang interesting person ka lang. Saka lang naman pa yung pananagutan sa batas kapag formally naging akusado ka na doon sa korte. Naging suspect ka or suspect ka na, pwede ka nang investigahan kapag suspect ka. Kahit nga suspect ka, wala ka pa ring requirement na magpakita sa legal proceedings. Kahit sa proceedings sa prosecutor, wala pa. So persons of interest, pananakot lang yan. Pero wala pang problema yan. Kasi kailangan natin intindihin na hindi naman na-serve yung warrant eh. Kumbaga, hindi naman nagkatapat yung NBI harap-harapan tapos i-serve yung warrant kay Bato tapos nag-resist siya ng arrest. Walang gano'n na nangyari. Malayo pa sila sa isa't isa, wala pang attempt na mag-serve ng warrant. Kumbaga, narinig pa lang niya yung wang-wang, ayun, tumakbo na kaagad siya. Pero hindi evading yun ng warrant, hindi evading of arrest yun, ha? Hindi yun resisting police officer, hindi. Wala pa silang ginawang mali, wala pang ginawang mali si Bato. Wala rin ginawang mali si Alan Peter kasi ang ginawa niya, in session yun, alam niya na, abogado siya, alam niya sa batas na hindi mo pwedeng intimidate o pigilan ng isang member ng legislature na mag-participate doon sa session. Isa yun, illegal yun. So kailangan niya protektahan yun. On the other hand, kapag nape-perceive niya na ini-impinge na ng executive department yung legislative power, tandaan ninyo si Cromwell times, di ba? Charles I, pupunta siya sa parliament para i-dissolve yung parliament. Ngayon, na-institutionalize na natin yan. Equal na yung parliament at saka yung executive. So, hindi pwede na i-violate ng executive yung parliament. Based on the general principle, hindi mo pwedeng masabi na may masamang ginawa si Senate President Alan Peter Cayetano. Pero hindi naman si Robin Padilla. Kasi in the first place, since hindi naman nagre-resist ng arrest si Bato at hindi naman siya nag-e-evade ng arrest at hindi naman siya pinagsilbihan ng arrest, pwede niyang gawin ang kahit na anong bagay para sa kanyang kaibigan. Diba? Kapag yung nagkakaroon pa lang ng chismis na i-arrest yung tao, pwede ka naman gumawa ng bagay para makipagkape ka muna sa kaibigan mo or bigyan mo siya ng kotse na pagsasakyan kasi hindi pa naman siya ina-aresto eh. At wala naman kayong katapat na police officer na nagre-resist kayo. So pwede niyang gawin ang kahit na anong bagay para sa kanyang kaibigan. Opo, opo. At yun ang naratibo na wala nang pag-ataking nangyari dyan sa Senado. Attorney, sabi ng ilan parang stage lang o scripted ang nangyaring gulo dyan sa Senado. Ano pong tingin po ninyo? Bakit merong video kasama yung media na naka-uniforme yung mga Marines, naka-uniforme yung NBI, kino-cover kung wala silang planong gawin at that time? It was an unholy hour, around midnight na iyon eh.
Kung wala kayong planong gawin at that time, bakit ninyo sinabihan yung media na, oh, samahan nyo kami? Bakit kayo gumagawa ng forma? Bakit kayo pumaporma na dumaan sa hallway at umatake? Diba? Eh kung nakatambay lang kayo doon, sana tumatambay lang kayo doon at kumakain kayo or nagkakape at hindi ninyo sinabihan na kukuhanan kayo na, yung media na kukuhanan kayo ng mga footage. So meron talaga kayong ginagawa at that time. Anong ginagawa ninyo? Magipagchismisan kayo sa kapitbahay, may mga armas kayo, ang hahaba, tapos nakapormado kayo. Malamang may threat of action at that time. And kung yung security na nagbabantay ng kanilang principal ay naniniwala siya na illegal, na may gagawin na illegal ang isang government agency laban sa kanila, ay meron siyang karapatan na lumaban. Lalo na't naniniwala siya na kapag yung, alimbawa, may isi-serve ka na warrant of arrest tapos galing sa ibang bansa, hindi dapat ako maniniwala kagad-agad. Pilipino ako eh. May karapatan ako dyan eh. Right to liberty without due process of law. Due process of law, ibig sabihin dapat i-ensure mo muna na authentic yan, na tamang pagka-issue yan, sino nag-issue, at may right to hearing dapat yan. Ibig sabihin dadaan talaga sa local court yan. Pilipino ako eh. Karapatan ko ito laban sa gobyerno na pwedeng mag-abuso sa akin. Yun mismo yung purpose ng articles, ng lahat ng mga nandun sa Constitution na Bill of Rights. So kapag binabiolate yung right ko, pwede talaga akong lumaban. Ay kapag nakikita nila na maraming isang troop, isang platoon na sumusugod sa iyo sa isang hallway at ang daming dalang baril at madilim, anong gagawin mo? Siyempre, magpapaputok lang naman in the general direction. Hindi ka naman nag-engage, hindi mo naman sila binaril na in-injure sila sa paa or binaril sila sa kanilang katawan. Nag-warning shot ka lang para hindi tumuloy. Ako nga eh. Halimbawa, kapag meron akong private property, kapag merong mag-a-attempt na pumasok sa aking private property, sabi sa civil code, pwede kong gawin ang lahat para lamang i-defend ang aking property. Hindi nga sarili ko property eh. So kapag may mag-e-entrada dyan na walang sapat na legal procedure or legal paper, pwede akong magpaputok sa hangin, sa taas, para lang warning shot na huwag niyong ipagpatuloy dahil naniniwala ako na mali yung ginagawa ninyo. Ganon din ang ginawa nila. Huwag niyong i-violate ang aming space dito, ang aming liberty. Bilang warning, wala naman, all reasonable, lahat naman ng reasonable, pwede mo nang na-take mo na eh. Kasi nagtago ka na sa loob, linak mo na yung pinto, at dyan pa rin susugod sila. Anong gusto mong gawin? Di ba? Alam ka naman, sumigaw ka pa, may baril na sila eh. So pwede ka magpaputok sa amin. Opo. Tulad nga ng sabi po ninyo kanina, ang lahat ng mga nangyayari ngayon dyan sa Senado ay may kinalaman nga dito sa mga maanomalyang issue sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. katulad na lamang ng Flood Control Project. Ngayon may bago pong chairperson ang Blue Ribbon Committee ng Senado sa katauhan po ni Senator Pia Cayetano. Ano naman po ang masasabi ninyo sa kanya? O, gawin na natin ang totoong trabaho natin. Sa totoo lang po, ang gobyerno ng Pilipinas, ang trabaho po nila, unang-una, ay to protect its citizens, ensure yung peace and order. Hindi yung target ay yung citizen by the executive agencies. Hindi pwede. So gawin niyo muna ang trabaho ninyo, magsilbi muna kayo sa taong bayan, i-ensure niyo muna yung peace and order sa ating bansa, pagandahin niyo yung ating ekonomiya, and at the very least, huwag kayong magnakaw ng pera ng taong bayan. Ngayon naman, ang basic na trabaho ng Legislative Department ay bantayan yung ating executive kapag meron silang ginagawang kalokohan. So ano yung ginagawa nilang kalokohan? Yun, nagnakaw sila ng pera ng taong bayan. Hindi naman nila ginawa yung basic na responsibilities nila. So okay lang. Yun naman ang trabaho ng legislature eh. Separation of powers, checks and balance. I-check niya yung abuse sa executive department. So kapag gusto nilang i-restart yung investigation sa pagnanakaw ng pera ng taong bayan, do it, madam! Dahil yan naman talaga ang main issue. Tandaan po natin, lahat ng mga side issues ngayon, although mabibigat rin naman sila, ang main issue natin ngayon na may implication talaga sa karapatan ng mga bawat Pilipino ay una sa lahat yung pagnanakaw ng kaban-kaban ng pera ng taong bayan. At pangalawa ay yung pag-violate ng ating democratic process, yung pagpigil nila ng pagtakbo ni VP Sara Duterte bilang presidente sa 2028. Yun yung main issues. So, basta ma-address lang natin yung malawakang pagnanakaw sa ating gobyerno at mapayagan natin tumakbo si VP Sara sa 2028, solve na tayo. Opo. Attorney, yung huling mensahe para sa lahat ng ating mga kababayan nanonood po, nakikinig po sa mga oras na ito. I-enjoy nyo po ang telenovela sa ating politiko ngayon. Para tayo nanonood ng telenovela, nakakapagod po talaga manood. Pero kung minsan, maging mapanuri po tayo, wag po tayo pauuto sa mga makakaliwa, sa mga pinklawan na yan. Nagkampi-kampi na sila kay BBM para lang mapagtakpan si BBM sa kanilang mga kalokohan.
Itong mga pinklawan naman, mga walang magawa sa buhay, parating ng gugulo, wala naman silang maayos na manok, nag-iimbento ng ebidensya, nag-iimbento ng witness, at naninira parati ng kalaban, hindi naman nagre-resonate sa taong bayan. Nanggugulo lang sila sa ating demokrasya. Bantayan po natin ang ating pangunahing interes, at ang ating pangunahing interes ay ang ating demokrasya. At yan, ibig sabihin yan, ay malaya tayong mamimili ng mamumuno sa atin sa susunod. At huwag nating pabayaan itong mga walang kwentang tao na ito na nasa legislature na pigilan tayong gawin yan sa 2028 dahil ang gusto natin ay si VP Sara Duterte na maging presidente ng Pilipinas.